Una po sa lahat, pakikiramay po sa pamilya ni Jemboy Baltazar. Kay Ma'am Roda, kay Sir Jesse. Hindi po natatapos dito ang lahat. Nirerespeto naman natin ang hatol ng korte sa kasong murder laban sa mga pulis na botas. Pero yung 5 sa 6 na pulis, lalaya, uuwi na. Ang pamilya Baltazar, habang buhay magluluksa. Nasang banda dyan ang pananagutan. Kung epektibo ang aksyon laban sa mga tiwaling pulis, natanggal na sana sa serbisyo si Police Staff Sergeant Jerry Maliban, na dating nasangkot sa robbery extortion. Siguro, buhay pa si Jemboy ngayon. After Jemboy's killing, 2 men connected to him have since been gunned down. Daniel Soria and John Ray Basye, who was the PNP's original target. May katwiran ang takot ng mga testigo at ng pamilya Baltazar. Reaction ko po sa naging desisyon kahapon sa kaso ng anak ko dahil ang inaasahan po namin na lalabas sa resulta, makukulong po silang lahat. Pero hindi po eh. Isa lang po ang makukulong pero 4 na taon lang po. Yung iba po, 5 makakalaya. Gano'n lang po ba yung buhay ng anak ko? Na parang hindi tao yung napatay nila. Sila makakalaya. 4 na taon lang makukulong. Pero yung anak ko, habang buhay na hindi na makakabalik, hindi na makakapag-aral. Saka may pangarap po sana yung anak ko na maging seaman. Ayun po yung inaanong sa pagkakamali lang nila. Pwede ba sabihin nagkamali sila, may pinag-aralan sila, dapat alam nila yung ginagawa nila. Dahil taong bago sila maging polis, hindi ba nila naisip na meron sila yung, may tao na mamamatay sa gagawin nilang operasyon na yun. Sana po, wala na po magulang na katulad ko na mamatayan ng anak. Dahil po sa mga polis na inaano po nila yung kapangyarihan nila. Inaano ko rin po yung ibang namatayan na katulad ko magulang. Sana po ipaglaban po natin yung karapatan natin. Sana po makuha natin yung hustisya sa pagkamatay ng anak natin, kapatid at pamilya. Yun lang po yung hinihiling ko sa katulad ko na sana po makuha namin yung hustisya at lalaban po kami para sa pamilya po namin. Yun lang po. Salamat po, Roda. Sir Jesse. Lalaban po kami hanggang sa huli. Kami ng pamilya namin. Hindi po kami susuko sa ganung ano lang. Ang laban na to para sa mga nangyari sa anak ko. Nawalan kami ng kaisa-isang gabay ko sa paghahanap buhay. Napakasakit sa amin ng pamilya ko na hindi na namin siya makikita kahit habang buhay. Ilan po. Wala pa po kaming official notice na hiniwalay na sila sa serbisyo. At yun na nga, yung 5 sa 6 ay yun ding araw ng kahapon ay lalaya na dahil na-serve na daw nila ang dapat nilang ma-serve ayon sa desisyon ng korte. At yung isa lamang na dapat sana wala na on the ground nung araw na iyon dahil meron ng prior kaso ng robbery extortion. Yung isa lamang ay magsuserve ng time. Pero 4 na taon lamang sa kanyang ginawa. Po, pinaalala nga ni na Ma'am Roda at Sir Jesse na hindi lang sila ang pamilyang nakatanggap ng ganitong dagok na mapatayan ng anak, mawala ng anak sa napakamarahas na paraan at hindi pa makakuha ng ganap na hustisya para sa pagpatay sa anak nila. At sa kabila ng kanilang pagluluksa ngayon at yung shock nila sa naging desisyon, nakukuha pa nilang isipin yung iba pang mga pamilya na maaring makaranas ng ganitong trahedya at ayaw nga nilang maulit pa. Ibig sabihin, yung ating criminal justice system ay
malaki pa ang pagkukulang, lalo na sa mga pamilyang hindi mayaman, mga pamilyang hindi maimpluwensya, pero bilang mamamayan, dapat lang makaasa pa rin ng hustisya, ng higit pang hustisya mula sa ating gobyerno, sa ating criminal justice system, sa kapulisan na isa sa mga haligi ng criminal justice system. Kaya sabi nila at sinasabi ko rin, sinasabi rin namin kaisa nila, hindi pa tapos ang laban, tuloy ang laban. So ma'am, ano po yung legal remedy na kinokonsidera ng pamilya ngayon? Yung isa pong inanunsyo kahapon at sabi nila kanilang inaasahan at sabi ko rin kanina, inaasahan ko rin ay yung anunsyo ng Department of Justice na i-exhaust pa rin nila bilang pagsuporta sa pamilya, i-exhaust lahat ng legal remedy sa kaso ni Jemboy. Pati kasama na po yung pag-angat ng kaso ng murder sa kanya sa Court of Appeals. At sa tingin ninyo, malakas yung ebidensya para talaga makonvict yung mga involved na police? Siguro yung isang nasa likod ng shock naming lahat kahapon ay maraming ebidensya sa kabila nung hindi ganap na kooperasyon ng PNP ay nakalap pa rin ng pamilya ng kanilang mga abogado, no? At hinarap nila lahat iyon, mga saksi at mga ebidensya doon sa pagdinig sa korte. Sorry, pakiulit yung tanong. Kasi di ba may mga legal remedies silang Yes. kinoconsider. So, confident kayo, malakas yung chance na makamit pa rin nila yung justice dahil malakas yung ebidensya. At dagdag doon sa mga nakalap nilang ebidensya sa tulong ng kanilang abogado, ang dami rin lumabas dito sa Senate hearings na sa palagay ko nagamit din, kung hindi man lahat, yung ilan sa kaso sa korte. Kumustahin ko lang po yung pamilya, yung mga magulang ni Jemboy. Pagkatapos bumaba yung hatol, ito po ba yung, kayo po ba nakakaranas pa rin po kayo ng harassment? Or lalo na nito, pagkatapos nung kahapon, ano po nangyari? Wala naman po. Ang hindi lang talaga namin matanggap na bigla kami sa naging desisyon sa pagkawala ng anak ko na ganun kabilis. 4 na buwan lang na may desisyon na hindi mo nila talaga inano kung ano talaga yung dahilan ng pagkamatay ng anak ko. Ano ma'am yung naisip nyo kahapon habang nakikita nyo yung mga suspect, yung mga allegedly nakapatay doon sa anak ninyo, nandun sa loob ng korte, tapos narinig nyo yung hatol na not guilty yung iba, tapos yung isa, yung 4 na taon lang taliwas doon sa inaasahan nyo. Yung naramdaman ko parang nakita ko uli yung namatay siya, nabuhat po siya ng asawa ko. Nahirap siya. Para po nilang pinatay uli yung anak ko sa naging desisyon nila sa 6 na polis. Yun po yung inaano ko na sobrang sakit. Tapos ganun lang po yung magiging desisyon na kabilis na 4 na buwan lang po sila makukulong. Sobrang sakit po sa amin, sa pamilya po namin na ganun lang po pala ng buhay ng tao na mahirap ka humanap ng katarungan at ng hustisya na katulad namin. Ang inaano ko po sana po sa iba pang mga katulad namin na magulang o kaya kapatid. Ang inaano ko po sana po, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Nandiyan po yung Diyos na siya po yung nakakaano na matutulungan niya tayo sa mga tumutulong po sa amin. Malaki po yung pag-asa namin na makuha po talaga namin yung totoong hustisya sa pagkamatay ng anak ko na si Jemboy. Masakit po. Ganun-ganun lang na ang hatol sa kanila. Di po katanggap-tanggap yun sa amin, ng pamilya namin. Opo, meron naman pong ibang pulis na umaatin po doon na nag-witness sa amin. Meron naman po. So, inaano ko po kasi simula, yung hindi po na-imbestigahan kasi ng mabuti yung pagkamatay ng anak ko kasi simula sa bangka pa lang, hindi po sila doon na nag-imbestiga. Hindi po sila nakahanap ng
ng basyo ng bala, yung kamag-anak ko pa po na nakakuha yung Gemboy. Wala, hindi po talaga sila umakit sa bangka na tinamaan nga po yung bangka na lumubog po yung bangka, hindi po nila alam. Natapos ang nagsabi pa po sa akin yung investigador, ay binugbog pala yung witness po namin. Siya po nagsabi, kayo po yung investigador, tapos itatanong niya sa akin na binugbog pala yung witness namin. Tapos, may nakuha pala ganito, yung kamag-anak namin na di sana siya yung nag-effort na naghanap ng ebidensya para po sa anak ko. Hindi po, kami po talaga yung nagpursige para po magkaroon kami ng hustisya para sa anak ko.